So, welcome back sa aking channel mga ka-diary. Pasensya na kayo kung masyadong madilim yung background ko kasi nag-duty ako ngayon dito sa barangay namin, sa barangay San Martin. Bago kasi magpaandar dito ng ilaw, kundi yung bukod tanging spotlight lang dito sa loob ng senior office. Kung meron magkukuha ng gamot dito, tsaka lang ako authorized na magpapaandar ng ilaw. Kasi ngayon, naka-duty si Ate Myra sa health center, so ako lang mag-isa dito na nag-aabang ng tao na magpapa-BP o kukuha ng gamot. Pero, nakagawa ako ng isang content, pero hindi ako yung mag-voice over nito, kundi ang AI voice over app ko, na kung saan pumunta ako na Manila Historical Museum, na which is late upload na rin ito mga ka-diary kasi nga matagal na rin to. Ito pa yung sa event namin na gagawin this April. So, yun nga mga ka-diary. Sana magustuhan nyo ito pagpunta ko sa Manila Historical Museum. Salamat. Ang last namin na dinayo mga ka-diary ay ang National Historical Museum na kung saan hindi tulad ng mga previous vlog natin mga ka-diary, medyo mas mahigpit ang kanilang patakaran doon sa naturang museum na iyon, although wala ka naman babayaran na entrance fee doon, pero ang security nila ay medyo may kahigpitan nga lang mga ka-diary. Kasi pagpasok mo pa lang sa entrance mga ka-diary, meron na mag-entertain sa iyo ng mga staff nila para hingan kayo ng identification card ninyo mga ka-diary. Pagkatapos na maisulat sa kanilang computer ang inyong pangalan, ang susunod naman ninyo papasukin ay ang baggage counter booth nila na kung saan doon ninyo iiwanan ang mga tubig at mga bag ninyo. Based on my experience mga ka-diary, hindi naman nila pinapaiwan ang mga maliliit na bags kasi that time maliit lang na bag ang dala ko, pinapasok na kagad nila sa loob. Pero ang mga may dalang backpack at iba pang bag na malalaking ay pinapaiwan nila sa baggage counter, pati na rin ang mga lalagyanan ng mga tubig. Tulad ng ibang pinuntahan ko na lugar, ganoon din ang policy nila na bawal ang magdala ng mga water bottles doon sa loob ng museum. Bago tayo pumasok sa mismong loob ng museum, tulad ng kinaugalian ko sa aking video, sasabihin ko muna ang mga bawal sa loob mismo ng naturang lugar na ito. Bawal ang flash pagkukuha ka ng larawan. Bawal din sandalan at hawakan ng mga display sa loob ng museum. Bawal din ang mag-live stream sa loob ng video. Bawal ang mag-video sa loob ng museum, pero ayon sa staff nila doon pwede naman daw mag-video, pero mga short video lang, hindi nila pinapahintulutan ng mahahabang video sa naturang museum na ito. Ayan lang ang mga bawal sa naturang Manila Historical Museum na ito mga ka-diary. Dadako naman tayo mga ka-diary sa final video pasyalan vlog natin mga ka-diary. Nagpunta kami dito para sa final details ng gagawin namin sa video contest event na sasalihan namin this March or April mga ka-diary, kaya naisipan namin na gawin ang final touches dito mismo sa Historical Museum na matatagpuan sa Manila mga ka-diary. Bago ko umpisahan itong naturang video natin, disclaimer lang sa inyo mga ka-diary, ginagalang ko ang patakaran ng naturang museum na ito, at kung makikita ninyo na mga video sa vlog na ito ay kuha ko mismo sa loob ng museum habang walang may nakabantay sa amin ng mga kasamahan ko. Baka may mag-comment dito sa ating channel na sinasabihan mo kami kung ano bawal sa loob ng museum, ikaw mismo lumalabag ka sa mga bawal sa museum. Wow mga ka-diary, alam ko na bawal ang ginawa namin na kung saan kumukuha kami ng mga video sa loob mismo ng museum. Wow, mali na kami sa part namin, pero kumuha lang kami for educational purposes lang po namin ito, kaya kumuha kami ng video sa loob mismo ng museum. So sana maintindihan ninyo ang ginawa namin mga ka-diary. So puntahan na natin ang ginawa ko na video sa loob ng museum. Pagpasok natin sa loob ng museum, makikita ninyo doon mga ka-diary ang tinatawag nila na Tree of Life, na tinatawag nila mga ka-diary. Doon sa mismong Tree of Life na yan mga ka-diary, may elevator na magdadala sa inyo sa mismong taas ng museum. Ayon sa mismong staff, kaya mag-umpisa daw ang tour sa museum na iyon sa pinaktaas, kasi doon daw ang pinaka-main attraction nila sa 5th floor na mag-uumpisa sa water exhibit nila hanggang sa makakarating kayo sa pababa na hindi ko na maalala kung ano ang explanation nila doon. Pero islang ang alam ko diary, para ma-experience mo raw ang kabuuang tour, kailangan daw umpisahan sa itaas pababa. Sa 5th floor daw makikita ninyo ang pinakamahabang crocodile na si Lolong. Ayon sa mga staff doon, taxidermist ni Lolong. Ayon sa pananaliksik ko kung ano ang kahulugan ng taxidermist, ito ay pasasaayos ng balat ng isang bagay. Ang katawan ni Lolong ay mismong balat niya ito na binuo nila para i-display sa museum na ito.
Meron din naman dito mga ka-diary na submarine na pwede kang kumuha ng larawan doon sa loob ng mismong submarine mga ka-diary. Hindi lang naman ang makikita ninyo doon mga ka-diary, marami rin kayo makikita dito ng mga species na nilagay nila sa tubig para ma-preserve ito. May mga halaman din doon mga ka-diary. Pero ang pinaka nagastuhan ko talaga doon mga ka-diary ay ang bird attraction doon, kasi pagpasok mo sa naturang bird section nila may humuning mga ibon na iyon pagka-pose habang tinitignan mo ang mga nakadisplay na mga ibon doon, sinasabayan din ng mga sound effect ng mga ibon. Maliban doon mga ka-diary, may nakita din doon na holographic ng ating planeta. Pagbaba mo naman sa pinakababa ng museum, makikita mo doon ang pinakamalaking skeleton ng isang whale na ayon sa mga dumadayo dito ay buto daw ito ng dinosaur, pero pinabulaan ito ng mga staff doon dahil nung dumating daw ang mga dinosaur ay hindi pa raw nag-exist ang ating bansa, kaya malabo daw na magkaroon tayo ng buto ng dinosaur sa ating bansa. Ayon sa kanila, buto ito ng isang whale na nakalimutan ko ang pangalan mga ka-diary, na kung saan na pwede siyang lumaki na kasing laki daw ng mga dinosaur mga ka-diary. Sobrang fun experience rin na mapunta ako sa lugar na ito mga ka-diary, na kung saan marami akong natutunan about sa ating mga kasaysayan. Ang naturang museum na ito, marahil ito na ang pinakamalaking museum na naputahan ko so far mga ka-diary. Kahit nakakapagod mag-ikot sa naturang lugar na ito, masaya naman ang karanasan ko dito mga ka-diary. So hanggang dito na lang muna mga ka-diary, iiwanan ko kayo ng mga photo na nakuhanan ko mismo sa loob ng museum.